Ito na yung ating gagawing t-shirt na napakalaki. Paliitin natin. So, ito na ang ating sukat sa sa may dibdib ay 18. So, 18. So, napakalaki talaga. Ayan o, 18. Mayroon tayong tatanggalin na 4 inches, 4 and 1/8, 4 and 1/4. Meron tayong 4 and 1/4 na tatanggalin. So, hatiin lang natin yan. Hatiin lang natin yan. Yung sobra, yung 4 and 1/4. Tapos, siya yung bawas natin dito sa magkabila ang gilid. Yan. Diretsuhin natin paakyat ang sukat, ang ating guhit para sigurado tayo. Yan. Tapos putulan natin. Baka natin ang putol. Putulan natin ang haba. 20. Ang haba niya ay 20. 22 and a half. So dito tayo sa 22 and a half. So like, tuwid lang natin. Yan. Yan natin. Saka putulan natin. 22 and a half. Lapad na naputol, oh. Kulang-kulang 6 inches yung ating natanggal sa haba niya. So, napakalaki talaga. Ngayon, ang atin naman sukatan man natin yung sukatin lang natin itong balikat para doon tayo magbase para magsukat tayo ng armhole. Ang 15/3/4. So dito tayo sa 15/3/4. Ganon din ang ating gagawin. Sukatan natin yung kabuuhan ng natira, tapos hatiin natin. Pagkatapos nating mahati, saka natin ibawas dito sa magkabila ang gilid. Yan dito. Ito, kabila ang gilid. Pero pag ititiklop natin yan mamaya. Yan. Tapos magbibigay tayo ng allowance ng tahi. So kunin natin yung armhole na 15, 7 and a half. Armhole niya, 7 and a half. So, para makasigurado tayo, para doon tayo magsisimula magsukat. So, dito yung 7 and a half. Yan tayo magsukat ng para sa daw ng bagsak ng ating yung baywang. So, 7 and a half. Yan. Yan tayo magsimulang magsukat ng mamaya dito sa may baywang. Ang baywang ay 15/3/4 lamang. O, laki. 15/3/4. Yan. So, hatiin natin to. 15/3/4. Baliin natin. Saka natin ibawas dyan. Ito rin. So, guhitan natin para linaw yung atin natin. Tapos dito naman sa baba ay mayroon tayong sukat na 17/3/4 lamang. 17/3/4.
Tingnan naman natin. Pagkatapos mahati, saka natin ibawas sa magkabila ang gilid ang natira. Yan. Tapos guhitan natin ang kurba. Kurbahan natin. Tapos meron tayong biak na 2 in 1/4. Biak sa slit sa gilid. So ganon din dito. Yes. So, padahan natin to. Two in 1/4 ang ating slit. 2 in 1/4 ang slit. So, duplikitan na natin yung ilalim para hindi tayo mahirapan magsusunod sa sa guhit. Duplikitan na natin. Ngayon, tatahiin na natin ito dito. Magkakabilaan, saka natin kupitin. Hygiene, saka tayo magbawas ng balikat. Buuhin muna natin itong katawan. Doon na tayo sa single na tayo. Meron dito na tayo sa single. Naka-ready na rin ang ating makina dito. Hanggang dito lang tayo dahil may biak yan sa gilid. So magtira tayo, bawasan natin, tira tayo ng para pang aging. Yan. Ganun din sa kabila. Dito lang tayo hanggan. Tapos bawasan natin. Aging na natin ito. At hindi ko na lang ipakita yung aging dahil aging lang naman yun. Dali lang naman yun. I-aging lang natin sa gilid. So natapos na yung ating pag-i-aging. So ang gagawin natin ngayon ay atin itong lupian na naman. Kolektarin muna natin para malupian natin. Aging na natin bago natin lagyan ng slit sa gilid.
lupian na natin. Yan natin. Yan. Tapos natin mapasadaan ang unang pasada. Dito natin sa kabila tirahin. Sa right side. Para kitang-kita natin yung tahi. At madublihan natin siya. Kasi ang mga t-shirt, ang mga polo shirt, t-shirt, ay dalawang pasada yan sa laylayan. Kasi ang ginagamit yan ay piping machine. So, ngayon, ating piping machine ay nasa bahay lang. Kaya pag dito sa tahiyan, mano-mano lang tayo aging pagkatapos single, pero pasadahan natin ng doble na dandahan lang para yung layo ng pasada ay hindi magliko-liko, permanente lang siya. Ayan parang doble, para din siyang double kapag ayos na pagkatrabaho. Dandahan lang, huwag lang madaliin masyado para hindi pumangit yung ating trabaho, kasi madalas sa mga madalian pangit na resulta talaga. Dandahan lang na tulak, dandahan na pakain, para yung ating trabaho ay maayos, naka-align tayo sa isang pressure put. Kabila niya yung 1/4 ng pasada. Yan. Pag na natin, tulad nito na natapos na natin, saka natin siya lagyan ng slitan natin dito. Lupi lang natin sa gilid, ganyan. Saka natin pasadahan. Yan. Rasalan natin dito sa may biak para medyo matibay naman. Basta-basta sumabog. May biyak na tayo. Yan. May biyak na. Kabila, ganoon din naman.
Yan, may biyak na rin sa kabila. Yan. So, doon na naman tayo balik sa lamisa para atin na namang tapyasin yung balikat na malapa din. So, doon tayo. So, kagaya ng ating ginawa kanina na atin to sinukatan, ulitin ko lang, ang ating ano ay 15/3/4. So dito tayo sa 15/3/4. Yan. Ngayon, yung natira dito, atin itong hatiin. Hatiin natin. So, yung nahati diyan, yan tayo magkukuha ng ano, saktong sukat. Tapos magbibigay tayo ng sewing allowance na 1/2 inch. Katapos yung titira dyan, yan ang guguhitan natin, yun yung ating puputulin. Kasi yung nabawas natin ito, titiklop natin ito eh. Atin mo ng guhitan muna natin. Ano natin ng armhole natin ay 7.5. So, manigurado tayo ng 7.5 dito. So yan 7.5. So atin itong tapyasin. Dito buhat dito sa may dang kapuputol sa may sewing allowance na yan, saka dito tayo. Yan. Ganyan ang ating pagkaputol. Yan. Pag sinukatan natin yan, ayan. 7.5 tayo. Yan. 7.1/4 ay ang tahi niya dito sa loob pa. So, papasok ng 7.5 yan. So, titiklop na natin, dudublihin natin para sabay sa natin gupitin. Yan, ganyan lang. Klop natin para sabay yung gupitin. Yan. Pantayin lang para tapos ingatan na hindi masama yung sa ilalim, yung kanyang design. Kasi may logo yan sa ilalim eh. Sisilip-silipin natin baka mahagip. Yan. Saka tayo magbabawas. Yan, laki na nabawas. Ito na hitsura. Yan na ang hitsura. Yan ang. Ito naman natin ito kay malaki na naman itong manggas. Dito na naman tayo ngayon sa manggas. Yan. So, 7.5 itong ating armhole. So, dito. Tapos itong ating sleeve opening ay lang. Ay 5/3/4. So 5/3/4. Pumapasok sa 6. So dito tayo bawasan natin ng kaunti. Yan, bawas tayo ng kaunti. Pagkatapos yung gilid-gilid dito, yung dito papunta riyan ay mayroong haba na 3.5. So sukat tayo ng 3.5 plus allowance 1/2 inch pakain. So gagawin natin 4. 3.5. So gagawin natin 4. Yan. Tapos dito naman, ang ating balikat ay 16. Ating balikat ay 16. 15/3/4 pala. Yung 15/3/4, diniretso yun hanggang sa may manggas. Diniretso ko yun hanggang sa may manggas. Ang sukat ko, kaganyan kasi 15/3/4. 15/3/4 hanggang dito. Yan. Pagkatapos, yung manggas niya, dinugtong ko na. Ang manggas natin ay sukat ay 22, 15/3/4 hanggang 22 tayo. Ganyan tayo ganyan ako nagsusukat. So pag dito na naman tayo sa manggas, so dito na naman tayo. Yung 22 hanggang dito sa may dulo ng sa may dulo ng manggas. Pagkatapos
Dito tayo guguhit ng 15/3/4. So, ganyan, 15/3/4. Tapos alawan natin 1/2 inch. So, nakuha na natin ang ating sukat. Tapos ngayon ating guhitan. Ang ating guhitan, kasi may mga allowance na, diretso na tayo dyan sa may tumbok na natin yung ating mga ginuhit. Tapos 7.5 yung ating armhole. Susukat tayo ng 7.5. Yan, yung 7.5. Yan. Nandito yan. Pagkatapos, 5 and 1/4 pala. 5 and 1/4 pala itong sleeve opening natin. Hanggang dito pala to. So, yan. 5 and 1/4. So, iayos lang natin. So, yung 5 1/4 dito natin, ganyan natin. Yan. Guhitan natin. Yan na siya. Pagkatapos natin magguhit ang ganyan, kuha na natin isaktong sukat, saka natin pagdublihin ito. Idubli na natin ito para pagsabay na naman natin siya ng gupit. Ganun ang aking mga style. Yan. Sa bagay, karamihan gumagamit naman ng ganito. Pero para sa mga baguhan, huwag nating isa-isahin. Sanayin nating sabay-sabay lagi para isang trabaho lamang. Yan. O, yan. Yan, meron na, yan ang ano natin. Sura. So, tabasin na natin na sabay-sabay yan. You know? Ganito sa may guhit, ha. Yan. Yan. Tapos dito, sabay din. Yan, lupit, sabay. Medyo matigas lang ito dahil makapal. Kailangan ang ating gunting ay matalas. Yan. Yan na. Yan. Purma na ng manggas. Yan ating ikakabit dito. Yan. So, doon na tayo uli sa may single na makina. Balik tayo doon kasi nandito na tayo sa final. Ito na atin na ito ditong tahiin. Gana natin. Para ikabit na natin ito doon sa ano. Edgingan pa pala muna natin. Edgingan na natin. Hindi ko na pakita yung edging. So atin ang titibayan. Ayan na natin. Yung mga dulo ng edging, atin siyang itahi. Bago natin siya takan muna natin doon, taas. Tahian natin sa taas para sigurado tayo na nakadubli tayo. Yan. Para, ayan nakasigurado tayo dyan na matibay siya. Tapos natin itong anuhin. Lagyan ng tanda. Buhitan natin ng puti. Ito sa may, hinati natin dito. Pagdating dito sa may gitna, atin tandaan, lagyan natin ng puti. Diyan natin ilalagay mamaya sa kalagitnaan din dito sa may balikat. Ganun din naman itong isa. Yan. Hayaan din natin dito sa 1/4 para sigurado tayo na matibay yung ating trabaho. Yan. Hatiin natin dito. Yan. Ano natin diyan? Tapos lagyan natin ng tanda dito. Pareha sa kabila. Yan, may tanda. Para pag ikabit na natin,
ah, nalaman natin sa bandang gitna. Kasi dito yung kalagitnaan yung dito sa may balikat, tungtong natin yan. So, ganyan. Ano na natin, kabit na natin ito. Ang manggas, kabit natin. Half inch ang allowance ha. Kasi half inch ang ating binigay. Ang ating lapad yan ay half inch. So, dito tayo diretso agad sa may gitna. Saan ba yung gitna yan? Yan tayo diretso agad. Yan dito. Tapos ganyan lang natin. Pag nakita natin na eksakto ang sukat, walang ano, yan. Normal na rin lang ang patakbo natin, walang hilaan. Yan. Basta walang mga lamang sa ibabaw o ilalim, normal lang ang patakbo natin. Walang hilahan ha. Kaya linalagyan natin ng tanda yan para sigurado tayo na eksakto nasa eksaktong pagkahati-hati ang ating pagbibigay pakain. Kasi pagka hindi natin linalagyan ng tanda yan, baka magkahilahan pa, magkaroon pa ng pagkukulubot. So para maiwasan yung mga ganong pangyayari, so kailangan natin ng tanda. Lagyan natin ng tanda siya. Importante yung tanda talaga. Algo yan na yan, oh. So, sa gitna, dito natin ilalagay yung tanda yan, oh. Yan, puti na yan. Gitna na yan, puti. Tapos check up natin kaagad ito. At yan agad ay check. So, pagtingin natin dito ay walang hilahan, okay lang yung pakain, parehas lang yung luag. Yan, diretso na tayo. At ang ating pakain ay normal lamang, walang hilahan. Yan. Ganon magtrabaho para ang ating customer pag nakaranas na magandang trabaho, magpabalik-balik yan at mamamalita pa na ayos kang magtrabaho at magkaroon ka pa ng mga customer talaga na mga diehard na pabalik-balik. At kailangan din naman talaga nating alagaan ang ating mga customer. Tulungan tayo ng Panginoon na alagaan ang ating mga customer para manatili tayong may ganun. Kasi padala ng Panginoon yan at pasalamatan natin dahil sa kanila. Diyan din naman tayo kumukuha ng ating araw-araw pangkain, panghanap buhay. So, konsensyahan lang. Kailangan makonsensya tayo sa ating ginagawa. Ayusin natin para ang ating mga customer ay manatiling nandiyan. So, i-agingan na naman natin ito. At hindi ko na nga ipakikita ng mga pag-i-aging dahil napakasimpleng paraan lang yan. At mamaya pagkatapos ma-aging, saka ko uli babalik. So, natapos ko na rin ma-aging. So, kumbaga, tapos na lahat. Na-aging ko na dito sa kilikili. At ito yung ating gawa ngayon. Baliktarin na natin para may kumpara natin sa ating gayahan. Kasi mayroon tayong tinutularan eh. Yan. Isaklob natin itong ating gayahan para makita din natin kung nakuha ba natin. Yan. Ito yung ating gayahan eh. Yan. So, yan yung hahaba ng manggas.
Pati yung gilid na 3.5, yan. Yan dito. Yan, meron dito sa ano natin. Yan, pati yung haba. So, pati yung lapad, ano natin, i-check din natin yung lapad. Yan. Pati yung hubog. Yan. Yan, o. Yan. Ang lapad ng katawan. Yan. Yung haba ng haba ng kabuuhan, yan. Kumbaga medyo nakuha. Hindi lang natin masabi talagang perfect kasi ano naman talaga yan, tao may pagkakamali. Pero ito, yan, kumbaga sa sinusundan natin, nasundan na rin natin yung yan. Pati dito sa manggas, yung haba ng manggas, ayan o. Sumablay ng konti-konti lang. 1/4 lang diferensya. Pero pag babanatan na tayo, sakto naman, parehas lang naman. Yan. Yan o. So, sana yung aking pagtuturo, pinapakita kong pagtuturo kung paano mag-repair ng t-shirt. Medyo marami na akong video dyan ang pagre-repair ng mga t-shirt, pero gusto ko lang itong ulit-ulitin para marami tayong makikita na pinaulit-ulit para talaga namang matutunan natin ito kung ating ulit-ulitin ito. Kasi marami din nagtatanong sa akin, may nagtatanong ngayon sa akin patungkol sa jacket na maluwag ang armhole. Kaya pinayuhan ko kung kailangan siguraduhin na malaki ang katawan. Kasi pag nagbawas ng kilikili yung armhole na maluwag, siguradong pati katawan noon damay, sisikip siya. Kung eksakto lang ang katawan, tapos armhole na maluwag, pag binawasan mo yung armhole noon, damay, sisikip ang katawan. So, isa ito sa mga parehas lang na mga pamamaraan pag nagbawas ng kilikili. Ganon din yun, kailangan malaki ang katawan para pag nagbawas tayo ng armhole, hindi maipiktuhan yung laki ng kasi maibigay pa rin natin yung eksaktong sukat dahil nagbabawas din pati sa katawan dahil malapad nga ang katawan. So, yun lang. Sana naunawaan ninyo ang aking mga paliwanag. Kung medyo may pagkukulang sa aking paliwanag, tanong nyo lang sa akin para nasunod kong mga videos, mga ganito, magre-repair ulit ng mga t-shirt, may paliwanag ko patungkol doon sa mga kakulangan. So, ito, para sa mga baguhan, sa aking channel, paki-subscribe lang po, share and like para dadami po tayo magkaibigan sa social media at tulong na rin ninyo sa akin yung inyong pagsusubscribe. So, kanyang lahat ng mga nanonood sa aking pagtuturo, maraming salamat.